sa pananampalataya, tayo'y pumunta sa ating Panginoong Kristo at nag-aral sa Kanya. Yan. Dahil sa pananampalataya at ng Espiritu. Hindi sa tao-tao, dahil wala pa tayo nun, hindi pa tayo sinilang. Ay, datapot, magpakailanman dahil napusulan. Kaya, dahil sa pananampalatayang yan, tayo ay nakapunta sa espiritual na bagay at nag-aral sa ating Panginoon. Malibang pa ito, mga minamahal na kapatid. Tunay nga na kung saan sa mga nabasa ko, salamat Panginoon, itong mga bagay na ito ang siyang nakikita sa akin. Ito'y kagalakan at kakayahan tama. Ngayon ito pa, mga minamahal na kapatid, sulat pa rin po ni Apostol Pablo sa Efeso 4, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 2. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsila at nang nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapahinoon na mga batahan kayo sa pag-ibig. Ito kapatid, kapakumbabaan. Sino ang mga ito? Yung mga natawag sa itinawag. Ano ang natawag sa itinawag sa atin? Pangalan ng Ama na banal. Walang kahit tungin. Hindi, lubos, nga, kadakilan at lalong higit pag-ibig ang sumasal. Tayo natawag sa pangalan niya. Na kung ka, tunay na yung pananampalatayang yan ang ating iminawag ay buhay. Kaya, kung iisipin na lang natin, dapat tayo sa harapan ng Ama. Kailan? Masakit man na sinasabi natin. Dapat po, hindi naman natin sinasabi. Panginoon ang sasabi. Hindi naman tayo maalo. Kailan? Kung hindi ka natawag sa itinawag na pangalan kayo, kapatid, naku po ka. Pag inako ka, naku po ka na. Talagang walang kapak-apak-apak. Kailan kapatid, tunay na hindi sila tunay na lumabawang paimbabaw. May kababawang nga sila, tatakwa, bawang, hindi tunay, lubog na nakikita na. Kaya, ito mga gadak, magsaya tayo mga pinanong kapatid. Kailan, taglay po natin ang kababang yan na hindi lang tamang ito sa tabi, kundi pinatutukan ng banal na kasulatan. Ngayon kapatid, makakamtan kaya ng tao na nagtataglay ng buong kapakumbaba ng biyaya ng Diyos? Dapat naman, di ba? Makakamtan. Dapat naman na makamtan natin kapatid. Bakit? Tinataglay natin ang kapakumbabaan. Kaya, ayon po rito, kaya Pedro, ang patutuhanan naman sa atin, ang kapakumbabaan kahit pagtaglay mo, tunay na may makakamtan kang biyaya naman ng Diyos. Ito po sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 5 hanggang 6. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. O kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo at datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbabaan. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanalan. Ito kapatid, maliwanag na sa ating pag-ugnayan bilang magkakapatid, walang matanda, walang bata, kung magpapakita, taglay ang kapakumbabaan sa isa't isa. Kita nyo, dito pa lang tunay na napakalaga yung ugnayan. Hindi kakikita mo bata yan, hindi. Hindi kakikita mo matanda, hindi. Basta may kapakumbabaan, yun ang tunay na nagpapakita ng pagtatakumbay, lalong higit sa ating pong iglesia na ating pong ginagawa. Mga minamahal, dito, kung na po, gaano man pong kabalisahan, tunay na
tayo mga pakababa, isipin mo, napakapangyarihan, walang tatalo, walang dadaig sa amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basta't na nagpapakababa ka lang at nagtitiwala sa alin sa makapangyarihan kamay ng amang Diyos. Dito kapatid, kung ito ang sumasa atin, sabi nga, tayo'y kanyang itataas sa kanyang kapanahunan o kanyang kasilaman. Papayaan mo na yung sinasabi ng mga tao. Ha? Dahilan sa banal na kasulatan, walang mga pastor, walang mga ngaral na natanyag sa kanyang dako. Hindi pawang pagkulo. Pawang pinagbiwika. Tatapot, sabi nga ng Panginoon, na dito lalong titibay at tatatag na hindi yan ang alintanahin kundi alin ang amang Diyos mismo ang magtatanyag sa iyo na kanya kang itataas pagdating ng kapanahon. Dahil dalawang uri lang naman yan, kapatid. Pag nasa taas ka na, anong tendency? Bababa ka. Ngunit pag dito ka sa baba, anong tendency? Tataas. Yun ang gustong-gusto. Bakit? Ang nagpapalalo, batas yan, di po ba? Darating ang araw na at kapanahunan ng Panginoon, ibababa yan. Datapot ang nagpapakumaba. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, ang Panginoon, itata. Ngayon kapatid, ano itong biyayang ipagka makakamta ng bawat isa? Tunay ngaya, katanggap-tanggap sa atin. Itong sinasabi na yan, banal, nakla, una pa lang. Ha? Ito na, ang napaka dakilang kaloob ng Panginoon. Sinasabing biyaya, kapatid. Ha? Oo. Ayon kay Haring Solomon, una pa lang. Kawikaan, mga Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ngayon, bakit? Tayo'y mga apa. Tayo'y napakahirap. Isabi, pag nagpakumbaba ka, kayamanan, ang iyong makakamtan, gantimpala para sa iyong kapumbaba. Bakit tayo, kapatid? Hirap. Ikaw sa buhay. Iniisip natin kung paano mapaganda ang buhay ng mga anak natin. Tanggap pa ninyo yung gantimpala niya na kayamanan. Siyempre naman, kapatid. Hindi sinasabi ng Panginoon kaya hindi sinasabi ng Panginoon yung kayamanan sa pera o pag-aari sa sanlibutan. Dahilan ito'y hangin lang. Walang kabuluhan. Sa walang kabuluhan mismo si Haring Solomon ang nagsasabi. Ang mga bagay dito sa sanlibutan ay walang kabuluhan. Sa walang kabuluhan dahilan hangin lang yan, lilipas. Kapatid, mananatili pa sa inyong kayamanan dito? Wala. Pag namatay ka sino? Magkangin. Yung mga pag-aaring mansyon na yan, hanggang sa matulog, hanggang sa alit, masira sa lindol, hanggang masira sa bak. Ano? Ang kayamanan ay yung pagkaalam ng kalooban ng Amang Diyos. Yung iwaga ng yan ang karangalan, yan ang kayamanan, kapatid. At lalong higit, kayamanan yung buhay. Bakit? Alin ba ang pinakamalaga sa tao? Hindi ba yung buhay? Anin mo yung kayamanan kung wala na mag-aangkay. Di ba? Buhay. Kaya yung mga ibang tao, kapatid, pag nababasa ang mga talatang ito, mapapaliw yung mga babasa dyan, kaya huwag mo pa tayo nabigyan. Paano? Hindi nila alam ang iwaga at lalong higit, iisa yung